Mapagpalang linggo sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay. Napakabilis ng ating panahon. Nasa ika-22 na tayo na linggo sa karaniwang panahon. Agosto 29, linggo. Ang ating mga pagbasa ngayon ay patuloy na naghahamon sa atin ng mga karanasan na pwede nating bigyang pansin na naaayon sa sinasabi sa ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo sa linggong ito ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 8, 1, 8, 14, 15, 21 hanggang 23. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nilang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sapagkat ang mga Hudyo, lalong-lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsil, sisidlang tanso at mga higaan. Tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian." Sinagot sila ni Jesus, "Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga giliw kong sumusubaybay, para sa ating pagninilay sa Ebanghelyong ito, narito na naman tayo. Narinig natin ang sinasabi ni Jesus tungkol sa mga mapagkunwari, lalong-lalo na sa mga kontrabida sa kanyang pagkatao at sa kanyang pagkapropeta sa panahon niya, ang mga Pariseo. Alam mo, para sa akin, napakagandang pagnilayan natin. Hindi lang sa panahon ni Jesus ang mga Pariseyong ito ang gumagawa ng pagkukunwari. Mataimtim nilang sinusunod ang mga katuruan, ang mga utos, ngunit hindi nila ito isinapuso at hindi nila ito inunawa ng mabuti. Mga matatamis na mga salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ngunit
Hinding-hindi ito makikita sa kanilang mga gawa. At kung titingnan natin ang pangyayari sa ating ebanghelyo, sinusuway ng mga Pariseyo ang mga alagad ni Jesus na kung saan ay hindi sumusunod sa kautusan, gaya lang ng paghuhugas ng kamay at kung ano pa. Kaya sinabihan sila ni Jesus na mas tapat silang gumagawa ng mga kautusang gawa ng tao na parang pinapakita lamang nila ito sa mga nakakarami na sila ay masunurin. Ngunit sa kaloob-looban ay walang-wala. At nung sinabihan sila ni Jesus na mas bigyang pansin ang kung ano ang kinikilos at hindi yung pumapasok sa loob ng tao. At totoo naman, kung masama ang kalooban, kung masama ang ating budhi, kung masama ang ating pag-iisip, masama ang nasa puso natin, kahit anong iwas natin, lalabas at lalabas ito sa ating mga kilos. Kaya para sa akin, mas maganda na bigyan nating pansin ang kagandahan, hindi lang sa panlabas na anyo ng ating pagkatao, kundi ang nasa loob. Dahil ang sa kaloob-looban ang siyang dahilan at siyang bukal ng kung ano ang ating isinasagawa. Sana hindi tayo maging Pariseyo na very critical, very particular sa kung ano ang makikita. Sana kung tapat tayong alagad ni Jesus, ang ating bigyang pansin ay ang mga mabubuting kinikilos at ginagawa ng ating kapwa-tao at ng ating sarili mismo. Napakabigat sabihin na mapakunwari tayong lahat. Ibig sabihin, pag magpakunwari ang isang tao, hindi niya nilalabas kung ano ang ano ang totoo na sa kanyang kalooban. Ang inilabas niya lang ay yung mga kilos at mga gawain na gusto niyang ipakita sa mga tao. But the deepness of the intention, of the sincerity and the goodness ay hindi niya pinapakita. Para sa akin, mga kapatid, mas magandang balikan natin ang ating pagkatao, balikan natin ang ating mga intensyon, ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito. Kung ginagawa lang natin ang isang bagay dahil pinapakita lang natin sa iba na mabuti tayong tao, pagnilayan natin ito ng mabuti. May tao mang nakakita, may tao mang hindi nagbibigay pansin ito, kung patuloy tayong gumagawa ng kabutihan, kahit sa tago, Diyos lang ang nakakaalam nun. Sa ating pagpatuloy naway, mabigyan natin ng pansin ang ating pagkatao at mapahalagahan natin ang kabutihan na umiral hindi lang sa ating mga kilos, hindi lang sa ating mga gawa, kundi sa atin mismong bawat sarili. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng biyayang ito. Amen. Sa ating panalangin, Amang tagapaglikha, bukal ng buhay, bukal ng awa. Hinihiling namin na bigyan mo pa kami ng dagdag na kalakasan, tibay ng pananampalataya, upang sa gayon ay hindi lang namin bigyan pansin ang kung ano ang nasa pisikal at kung ano ang nakikita namin, kundi mas pahalagahan namin kung ano ang nasa kaibuturan ng aming puso. Bigyan mo kami ng sigla at dagdag na pananampalataya upang sa gayon kami ay maging tapat na kumilos at tumugon sa panawagan ng paghahari ng Diyos sa aming komunidad. Hinihiling namin lahat ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.